So, this one is 240. Tapos, meron daw tayong deviator stress. Automatic yan yung diameter natin. 450 naman daw po siya. Okay. So, mapapansin nyo guys, kung 450 yung diameter natin, automatic etong radius, half lang siya, di ba? Half ng diameter. So, makukuha na rin natin agad yung value niya. This one is 225. Di ba? Geometry lang. Tapos, ang unang tanong sa atin is, angle of friction. Ano po ba yung angle of friction? Yung angle of friction po natin, eto na yan. Parang angle na yan. Yun. Same lang naman yung value niyan. Okay. So, para makuha natin siya, syempre geometry. Try nating mag-create ng triangle. So, kapag etong triangle, isipin lang natin na, syempre, eto. Pag etong triangle po yung ginamit natin, guys, okay, parang wala tayong makukuhang value, no? Kasi wala naman tayong value na etong eto, nung length na yan. Tapos yung value na ito, papunta dun. So, parang mahirap. So, try nating i-identify or kunin yung triangle na pag ganito. Yan, yan, tapos yun, no? Yan, yan, at yun. So, mapapansin nyo naman, eto naman, etong failure plane natin, tapos etong sa shear stress natin is 90 degrees siya. Yan, no? Yan, 90 degrees yan. Okay? So, pwede natin siyang i-consider as right triangle, di ba? So, ilagay ko lang na ganyan para hindi tayo malito. Or ganyan. Ayan. So, try natin isa-isayin. If this one is angle theta, di ba? So, this one is, eto yon, no? Yung 225. Tapos, syempre, eto, yung pinagsamang 240 at 450, di ba? Ay, 240 tapos, this one is kalahati din. Yan. Radius din naman to, di ba? 225, 225. Okay? So, eto naman yung pinakagitna po natin. So, radius lang din naman po siya. Ayan. So, 240 plus 225. Okay pa? Nakakasunod pa? Geometry? Sige. So, yan. O di, kapag gagamit tayo ng trigonometric function, ano yung magandang gamitin natin? Gamitin na lang natin si SO, di ba? Ang SO, syempre, sin theta is equal to opposite. Ano ba yung opposite? Yung tinira ng angle, di ba? Opposite. So, opposite natin is 225. Ano ba yung hypotenuse? Syempre, yung tinitira ng 90 degrees. Di ba? So, ito yung tinira ng 90 degrees natin. So, 240 plus 225. Okay, so para mabilis kayo, shift tan ay shift sign. So, parang magiging alpha negative 1 yan. Times 225 all over 240 plus 225. Ito, ang ginamit dito is shift sign. Shift sign. Yan, pagsasamahin nyo lang. So, ito yung maging kalalabasan niya. Ay, sin negative 1 pala to. Yan, no? Tama. So, ganyan na siya. O, ilan yung angle of friction natin, guys? 28.94. 28.94 degrees. So, yun na siya. Yun na yung angle of friction, di ba? Geometry lang. Hindi nyo kailangan ng masyadong... Parang yun na mismo yung sa Mohr circle na yun eh. Geometry lang naman talaga siya, di ba? Tapos may isang formula lang naman tayong tatandaan. Kahit mamaya na siguro i-introduce. So, isa lang naman siya, tapos pure geometry. No? So, next tayo guys. Evaluate daw yung shear stress on the failure plane. So, kung mapapansin nyo guys, meron tayong dalawang type ng shear stress. Meron tayong shear stress na maximum, tapos shear stress at failure plane. So, ang shear stress at failure plane, eto lang po siya. No? Kasi ang shear max natin equal sa radius eh. So, kapag tinanong yung shear maximum, pag binigay yung diameter, makukuha na natin yung radius, di ba? So, yun lang naman siya. So, pero etong failure plane, automatic. Yan, mas maliit siya sa radius. So, para makuha natin yan, isolate natin yung triangle na yan. So, ito yung triangle na yan. K naman gagamitin. So, ito is 225. Ito yung angle natin na nakuha naman na natin kanina.
Tapos ito yung hinahanap, di ba? Yan. So, ito is 1, number 2. Ganyan na lang. So, ka ang gagamitin. So, using ka, parang ganyan. So, cosine theta is equal to, adjacent natin is x, di ba? Tapos, ang ating hypotenuse is 225. So, yung angle natin nakuha naman na kanina, so cosine ng 28.94 is equal to x all over 225. So, ilan po ang ating x? Mas maliit dapat. 196.9. So, 196.9 na siya. So, eto na yun, di ba? Eto na yung value ng ating tawag doon, shear stress sa failure plane. Okay lang na. Sige. Next naman tayo guys, evaluate naman daw po yung normal stress on the plane of maximum shear. Di ba? Iba-iba yung mga tanungan nila. Kasi yung unang tanong kanina, eto, sa failure plane. Tapos meron pang shear max. So kapag baka may trap. Next naman, ang tanong naman ngayon is maximum stress naman sa maximum shear. No? So ang hanggang sa maximum shear, eto yan, di ba? Hanggang diyan. So kung mapapansin niyo, parang ang dali na lang naman na niya, no? Parang ang dali. So pupunta ka lang daw dito sa point na to. Yan. Pangit naman nun. Yan. Pupunta ka lang sa point na yan. Di ang gagawin mo lang diyan, guys. Ipa-plus mo lang to, di ba? 240 plus 225, makakapunta ka na dun. Di ba? Madali lang yung mga tanungan sa triaxial. So, triaxial natin, guys. So, number 3, normal stress at max shear. Di lang, stress N, 240, di ba? 240 plus 225 is equal to 465. Yun na siya. Ganun lang siya. Basta geometry lang. And kadalasan naman guys, yun lang yung mga nagagamit. Halimbawa, eto una.